Magandang tanghali po mga kababayan, ang inyong lingkod po, Kuyong Vlogs at kasalukuyan po ako ngayong nandito sa aking munting tahanan. At ngayong tanghali po papakita ko sa inyo yung mga punla na pinutol at dinugtungan at lumago at nabuhay din mga kababayan. Pwede palang ganun. Pero po bago po natin puntahan yung mga itinanim na punla, ay magpapalambing po sana ako na kung pwede lang po sana ay paki-subscribe, like and share at hit na din ang notification bell para magkaroon po ng pagkakataon ng lumago itong ating munting channel. At yun nga po mga kababayan, puntahan na natin ang yung mga punla nating tinanim. Tara! At dito nga po sa gilid mga kababayan, meron po akong itinanim dito na isang punla ng durian mga kababayan. Ayan po yung punla ng durian na tinanim dito sa gilid mga kababayan. At kung ating pansinin, itong punla ng durian na to nating itinanim mga kababayan, pinutol din at dinugtungan. Ito nga po mga kababayan, dito po siya pinutol, itong ating tinuturo dito banda. Pinutol siya at dinugtungan. At kung ating pansinin, mga kababayan, itong punla ng durian na to, nung nabuhay na kababayan, nagkaroon siya ng mas maraming sanga kumpara doon sa normal na punla na hindi pinutol at dinugtungan. Yan nga po, 1, 2, 3, 4, 5. 5 po yung nabuhay na sanga mga kababayan. Ibig sabihin, ang isa pong magandang resulta ng budded seedlings na ika nga sa English mga kababayan ay mas marami po yung lumalagong sanga mga kababayan. Sa madalit sabi, ang layunin po ng pagputol at pagdugtong sa mga punla na to ay para makapag-produce po tayo ng magandang variety ng iba't ibang klase ng mga prutas mga kababayan. At para sa kaalaman po ng marami dito po sa aming lugar ay wala pa po akong nakita kahit isang puno ng durian, kaya nga po napag-isipan kong magtanim ng isang piraso lang para ating mapag-aralan mga kababayan. At dito naman sa kabila, nagtanim din po tayo dito ng punla ng kalamansi mga kababayan, kung saan ito din nga po ay pinutol at dinugtungan. At yan nga po mga kababayan, dito po siya banda pinutol at saka dinugtungan mga kababayan. At kung inyong napapansin, ay nagkaroon siya ng 2 pangunahing sanga mga kababayan. At kung hindi po yan pinutol, baka iisang diretsyong puno lang po yan pataas kababayan. At kung ating pansinin ulit mga kababayan, itong punla po ng kalamansi na to ay akin pong itinanim dito sa puno ng nyug na putol. Ibig sabihin, nade-decompose na po, nabubulok na po yung puno ng nyug, at dito ko nga po tinanim para itong mga nasibak na puno ng nyug mga kababayan, yan nga po. Pag nabulok po yan mga kababayan, yun nga po yung magiging pataba nitong ating pananim. At ito nga po ay ating ikukumpara doon sa mga punla na itananim sa normal lang na lupa mga kababayan, at ordinaryong lupa. At para sa kaalaman ng nakakarami, ito nga po ay aking ginawa na parang feasibility study lang po ng iba't ibang klase ng punla kung sila'y mabubuhay dito sa lupa, dito sa amin mga kababayan. At ating nga pong puntahan dito naman sa kabilang dulo, sa kabilang gilid mga kababayan, ay meron po tayo ditong itinanim na punla ng lansones mga kababayan. Ayan nga po, yan pong itsura ng dahon ng lansones mga kababayan. At kung ating pansinin din, itong ating itinanim na punla ng lansones ay ito din po ay pinutol at dinugtungan. Ayan po,
Dito po siya pinagdugtong at meron pa rin pong natitirang mga bakas ng cellophane na pinagbalutan, mga kababayan. At tulad ng sinasabi ko, dito po sa amin wala pa pong nakapagtatanim o wala pa po akong nakita kahit isa man lang na puno ng durian at saka lansones. Kaya ako po naisipang magtanim para mapag-aralan kung mabubuhay sila ng maayos dito sa klase ng lupa dito sa amin. Dito naman banda, mga kababayan, meron tayong iba't ibang klase ng punla, mga kababayan. Dito meron tayong punla ng mangga, mga kababayan. At yan nga po, katulad ng sinasabi natin, pinutol din yan at saka pinagdugtong. At ito nga yung parte ng punla na pinutol at pinagdugtong, tsaka binalot po yan ng cellophane, mga kababayan. Itong punla na to ay buhay na to, mga kababayan, pero wag muna nating tanggalin yung kanyang cellophane para sigurado pong mabuhay. Dito naman sa gilid ng punla ng mangga, mga kababayan, meron din tayong mga punla ng nyug. Tapos dito sa gilid ng nyug, meron din tayong mga punla ng kape, mga kababayan. Ayan nga po. At itong mga punla ng kape dito, mga kababayan, wala po itong variety. Ibig sabihin, native kung tawagin sa layman's term, mga kababayan. Ayan nga po. At itong mga punla na to, mga kababayan, ay balak ko nga pong itanim doon sa pinagtatatiman po, malapit lang po dito sa bahay, mga kababayan. At doon nga po sa kabila naman, puntahan natin yung iba pa nating pananim, mga kababayan. At yan nga po, dito naman banda, mayroon po tayo ditong lansones din, mga kababayan. Ayan o, yan, punla ng lansones po yan nating tinanim. Dito sa gilid ng mga punla ng lansones, meron din tayong tanglad, mga kababayan. Yan pong itsura ng tanglad pagka nakatanim, mga kababayan. At yan ay ginagamit na pangrekado sa tinulang manok, mga kababayan. Ayan, isa pang lansones. So madalit sabi, meron po tayong 3 piraso ng punla ng lansones na ating pinag-aaralan. Punta naman tayo dito sa banda rito. At dito naman, mga kababayan, meron tayong 2 piraso ng suha, mga kababayan. At itong mga suha na to, yan, mga kababayan, o yan. Ito yung suha, kababayan, na pagka namunga po, ito po yung walang buto na matamis na klase ng suha, mga kababayan. Ayan nga po. At ang ginagawa ko dito, mga kababayan, pinuputol ko po yung dulo. Yung pinakabatang dahon, ayan, putol na. Para po pagka yumabong ulit ang sanga, mas madaming sanga ang kanyang ibibigay, mga kababayan. Ayan nga po. At kung ating pansinin, malaki na yung kanyang puno, mga kababayan. Ayan o, malaki na yung puno, pero itong tinanim natin na suha na to, mga kababayan, mga 3 feet pa lang po ang kataas, mga kababayan. Ganun din po doon sa kabila, meron din tayong isa, sa madalit sabi, meron tayong 2 piraso ng suha, yung special na suha, mga kababayan. Ayan nga po. Dito naman sa kabila, meron tayong itinanim dito na rambutan, mga kababayan. Ayan o. Dito naman, kung inyong pansinin, mga kababayan, napakalaki na nung puno nitong rambutan, mga kababayan. Ayan o. Yan. Tapos, pag pinansin natin dito sa taas, mga kababayan, napakarami na niyang sanga, mga kababayan. Tulad nga ng sinasabi ko, pagka tinatanggalan natin ito ng mga batang dahon sa pinakadulo, yan pong nagiging epekto. Dumadami po yung kanyang sanga. Ito nga po ay pinutol din, tsaka dinugtungan
At ito nga po kababayan, napakarami na niyang sanga dito sa may bandang taas. Pero ito po ay mga 2 feet pa lang po ang kataas mga kababayan. Yan nga po yung ating rambutan. At ngayon po puntahan naman tayo doon sa kabila mga kababayan. Yan nga po, meron din tayong isa ditong punla ng kalamansi na ating tinanim. At ito nga po yung ating ikukumpara dun sa naunang pinakita ko sa inyo kanina. Ito kababayan, punla ng kalamansi. Ito ay pinutol din at dinugtungan mga kababayan. Pero dito ko siya tinanim sa normal lang na lupa mga kababayan. Ibig sabihin, wala akong nilagay na kahit na anong klaseng pataba dyan o kahit na ano pa kababayan. Dito lang sa may lupa ko siya nilagay at nilagyan ko din sila ng mga kahoy na nagsisilbing bakod para pagka nagwalis hindi maistorbo yung mismong gilid ng punla mga kababayan. Ayan o. Yan. Dito naman sa may malapit, dito sa may punla ng kalamansi, meron po tayo ditong kakao mga kababayan. At kung inyong papansinin, putol po lahat ng sanga ng kakao mga kababayan. At ang layunin po niyan mga kababayan, ayan o, putol. Yan, putol din yan mga kababayan o. Ang layunin po niyan kababayan, yan po yung tinatawag na pruning. At kung pinutol natin yung mga sanga ng kakao pagkatapos nating mag-harvest, mas dadami po yung yayabong na sanga. Yan po, marami na siyang yumabong na sanga. Ibig sabihin, pagka mas maraming sanga, mas marami siyang ibibigay na bunga. Yan pong ibig sabihin yan mga kababayan. Sa madalit sabi, yung mga punla na pinutol tsaka dinugtungan kababayan, ang layunin po noon ay para makapag-produce tayo ng magandang variety. Tsaka kung magandang variety, ibig sabihin yan, maganda din yung ani mga kababayan. At dito nga po sa dulo, meron din tayo ditong itinanim na punla ng mangga mga kababayan. At ito nga po, itong mangga na to ay ito yung tinatawag na native na mangga mga kababayan. Ito po yung maasim pagka hindi pa hinog. Pero pagka hinog na siya, matamis mga kababayan. At ito nga po, pinutol din po ito. Yan mga kababayan. No? Kita pa yung bakas ng pinagputulan. At saka, dinugtungan din. At ito nga po kababayan, mga ilang piraso lang po yung ating naitanim na mga punla ng iba't ibang prutas dito. At ito nga po yung ating pag-aaralan. At sa mga susunod na buwan po ay muli ko pong ipapakita sa inyo yung update at comparison nitong mga itinanim natin na punla dito mga kababayan. At mangyari nga po na sana ngayong araw ay nakapagbigay tayo ng impormasyon at kalaman sa ating mga nanonood at yung mga mahilig po magtanim ng mga kung ano-anong punla na pwede nating itanim dyan. Maraming salamat po sa panonood at sana po huwag po kayong magsawang manood sa ating mga vlogs at sana nga po ay patuloy po ang inyong pagsubaybay. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye.